magandang araw po sa inyong lahat. Saan man sulok kayo ng Pinas naroon sa ibayong dagat man yan, ang pagpapala po sa ating lahat para sa araw na to. At nagpupugay muli si Makatang Tambay ng puhunan ni mga logic ng buhay. Kung bago ka pa lang, pasubscribe po. At pag-uusapan natin itong mga latest na mga issue natin tungkol siyempre ito sa politika. At ito yung tungkol sa, sabi nga ay, hindi pag-attend parati o pagmamatigas ni Vice President Sara Duterte na huwag diyang humarap o hindi humarap dyan sa Justice Committee. At sabi nga ni Congresswoman Luis Tre, yung hindi rin na ito pagdalo dyan sa kanilang committee na sa kanilang pagdinig, ay isa raw paulit-ulit na paglabag sa saligang batas. Siyempre, hindi naman tayo abogado. Pero marami din tayong mga napapagbasihan at napapag-alaman na katulad din naman yan na abogado rin. Na hindi naman talaga obligado yung pangalawang pangulo na dumalo dyan. Pwede siyang dumalo pero pwedeng hindi. At wala rito nga sasangkot na paulit-ulit na paglabag ng pangalawang pangulo sa ating saligang batas. Walang ganoon sa katotohanan lamang. Siyempre, ito lang yung mga narratives nila na pinalulutang dyan para masabi at ma-highlight sa isipan ng mga tao, ng publiko na nanonood sa kanila at nakikinig na ito talaga yung Sara Duterte ay hindi lamang matigas ang ulo, kundi nilalabag pa yung batas at higit sa lahat ay maaaring natatakot dahil may itinatago ito, dahil may kasalanan ito. Kaya ito ay magpakita dyan. Yun yung kanila rito mga narratives at gustong ipakita sa publiko sa katotohanan lamang. Siyempre para mas magmukhang may sala ito si Sara Duterte, ganito yung optic ang ginagawa nila ritong pagdinig. At siyempre maliwanag naman ito isang political framing lamang ginagawa nilang ito. So, bakit natin ito nasasabi? Kasi nga impeachment proceeding tong ginagawa nila riyan. At para kumuha ng probable cause, pagbotohan at pumirma na ang 1/3 na congressman dito. Pero tingnan ninyo, panoorin ninyo mga testimonya ng makinukuha nilang mga testigo dito. Hindi naman related dun sa impeachment ni Sara Duterte. Imagine mo yun nga mga pinahayag dito ni Ramil Madriaga. Ito ba'y kailangan mong isama ron sa impeachment proceeding ni Sara Duterte? Sabihin mo't ilantad na mahina sa law school itong si Sara Duterte at nakapasa lamang dahil nakiusap o sa mga pakiusap kaya nakapasa ito. O anong koneksyon nito sa impeachment? Hindi ba? Pero hinahayaan lang ng mga congressman na naroroon na magpatuloy ito. Hindi pa dapat kung talagang gusto mo na yung pag-uusapan doon ay exclusive lamang para sa impeachment na problema at issue, dapat pinipigilan mo yung ganito. Hinahayaan lang nila bakit? Siyempre isa nga naman tong karagdagan at magdidiin na isang paninira, di ba? Isang pagpapabagsak sa karakter ng isang Duterte, lalo na itong alam nila natatakbo sa pagkapangulo ngayong 2028. Yung kredibilidad dito, hindi lamang basta binabasag nila, kundi hindi lamang basta impeachment proceeding ang gusto nila ritong talakayin at pag-usapan, kundi yung kredibilidad nito. Bilang kung tatakbo nga ito na Pangulo, may kahinaan din. At dapat na hindi ito pagtitiwala ng tao dahil nga mahinang ulo nito sa klase. At kung nakapasa man, hindi naman lehitimo. Hindi talaga sa karunungan niya, kundi sa pakiusap lamang. Ganon yung kanila ritong gustong i-emphasize sa publiko na talaga itong Duterte hindi talaga nararapat kung sa anumang kalagayan ang takbuhin ito. Ganyan yung nakikita natin sa mga padalo na ito dyan sa Justice Committee. At kaya nga tayo nag-reaction ng ganito na hindi makatotohanan, hindi makatwiran, basta ang gusto lamang nila, optik na mga pagdinig. Yung talagang testimonya kung saan madidetermine nga nila yung probable cause. At saka pansinin ninyo yung ang hearing na ito.
Talagang intensyon lang nila rito ay makinig ng makinig sa kung ano yung sasabihin ng kanilang testigong naririyan. Wala sila talaga ritong intensyon na questionin ito kung may katotohanan ba o wala. Kasi nga, nung isang bisis magtanong si Congressman Bini Abante, nung sabihin nito na itinatanggi nga si Sara Duterte na kilala ni Madriaga, ay ibig sabihin ni Bini Abante, ay di nagsisinungaling si Sara Duterte na sabihin nito na hindi niya kilala si Ramil Madriaga dahil sa dami ng mga ipinakita nitong mga larawan na magkasama sila, maraming mga event. Ngayon, itinanong siya dito ni Congressman Bini Abante, meron ka bang maipakikita man lang na halimbawa Pasgate na nagtungo kang Malacanang, o halimbawa nagpunta ka sa Davao Municipal City, yung mga ganun ba, ipinigilan ka agad siya ni Congressman Luistro. Sabi ni Congressman Luistro, yun daw naman pag-determine lamang ng probable cause, hindi naman daw yung trial para itanong yung mga ganong mga katanungan. Di ba parang intention lang nila dun, makinig ng makinig kahit ano pa yung sabihin dito ng testigo nila, ng witness nila. Wala ditong puwang na questionin dito kung sinungaling ba yung sinasabi nito, kung dapat ba natin paniwalaan, at kung ano yung isip ko, ano yung nakasulat sa affidavit, yun lang talaga yung babasahin nito ng kompleto at sila naman ay nakandang makinig. At pagkatapos ay magdetermine na sila na may probable cause. Ganun lang yung ginagawa nila rito. At may mga nagtangka pa rin nga, katulad na lang nito ni Palomar Rolita, nagtatangka rin, ipinigilan din ito ni Congresswoman Listro. Ang ibig sabihin ay talagang probable lang naman talaga yung kanilang target doon at hindi naman yung proper trial para ungkatin lahat ng mga ebidensya na naroroon na pwede nilang makuha at itanong sa witness na nagpapahayag ng kanyang nalalaman doon. Hindi ba? Kaya paano tayo rito maniniwala sa impeachment proceeding na ginagawa nilang ito? Probable cause para dun sa impeachment proceeding ni Sara Duterte. Tapos ang maririnig mo naman, wala namang kaugnayan dun sa impeachment na talagang nararapat sana na yun yung dinidetermine nila para maragdagan yung kanilang ebidensya na pinipisi nga dyan. O alam naman natin yun, hindi tayo sumasang-ayon sa fishing expedition nilang ito, pero palibhasa sila ngayong nangyayari, sila yung nasusunod. Dahil teritoryo nga nila dyan, ayunan natin. Pero kahit gano'n, subsupply pa rin sila. Hindi ba? At talagang legit na fishing expedition sila na kung ano yung makukuha nila doon sa sinasalaysay. Pinipili lang nila. Na kung hindi naman pinipili lang na may kaugnayan doon sa impeachment, ang ginagawa naman nila, tumatahimik sila at hinahayaan, pinahihintulutan na ituloy yung mga pagpapahayag nito. Kung ito naman ay makakasira sa Duterte, kung umaatake ito sa karakter ng Duterte, hinahayaan din nila ito. Ito yung kabuuan ng pagdinig. Yan sa Justice Committee na ating naobserbahan mga kabayan ko. O ngayon, ano pa ito? Lalo na ito si Ginoong Trillanes. Ang tagal na nito, 2016 pa. Hindi pa rin siya rito makahubad-hubad sa sinasabi niyang bilyong-bilyong bank account ng mga Duterte. Family Duterte ang sinasabi na niya dito. Na nagmumula daw sa D-Lord na mga dating mga kasamaan o kasabwat ng mga Duterte. Hindi ba? Kung talagang ganito ang mga Duterte, bakit yun na lang sa loob ng mula 2016 hanggang 2026? Hindi ba dapat may nakuha na rin siyang bago? At wala na bang bago? Alangan naman na mula lamang nun saka lang binigyan yung mga Duterte at pagkalipas nun ay wala na. Kung totoong sinusuplan ito ng mga D-Lord, di dapat hanggang ngayon kahit isang bisis, isa man lang, mayroon isang patunay na isang karagdagan doon sa mga dati niyang nalalaman. Di ba? At isa pa, na mga nakikita ko sa mga sinasabi nito ni Ginoong Trillanes, sabi niya, karagdagan ni Ginoong Dimisa pa sa kanya na itong mga bank account na ito, yun, inisa-isa nga niya ron. At mayroon naman siya pinapakita ng mga dokumento. Pero ang sa akin, kung talagang mayroon pala siyang Ginoong Dimisa na nakukuha ng impormasyon na ito na nagsasabi sa kanya na may mga bank account nga ang mga Duterte, ang pamilya Duterte na galing sa mga DL yung mga laman nito, ng mga bilyon-bilyon. Ba't hindi yun ang isama niya ron? Hindi ba para mas maniwala tayo? Nangyayari ito, heresy yung mga sinasabi niya dahil hindi sa kanya nagmulat, sinabi lang din sa kanya yun. Paano tayo mapapaniwala ni Trillanes sa mga pakana niyang ito? sa mga diskarte niya itong hindi niya binabago. Mula 2016, senador pa ito.
Ito na yung kanya sinasabi hanggang sa Quadcom na nagkaharap nga sila ni dating Pangulong Duterte doon. Hindi ba matatanda nyo, nababatuhin pa siya dito ng microphone. At hanggang dito kay Sara Duterte, yun pa rin yung kanyang hawak-hawak. Hindi nababago, walang nadaragdag sa loob ng halos 10 taon. Hindi ba dapat kung ganun yung daloy, katulad ng pinapaliwanag niya no, na kada buwan daw ay mayroong tinatanggap na payula itong pamilya Duterte sa mga DL na ito, sa mga D-Lords. Eh di dapat kahit isang bisis, meron na muli siyang karagdagang katunayan na ayan o, hanggang sa ngayon nagpapatuloy bilang suporta o maging suhay ng mga una kong pinahayag. Na talaga sila hindi kinakalimutan na supplyan ng mga D-Lords na ito. Eh wala naman. Kundi parang ang totoo, para na tayo ritong nakakasawa na rin pakinggan. Nakakatililing na sa tainga. Ay buti tayo sa tainga lang natitililing. Ito si Trillanes mukhang sa utak na may tililing hindi ba? Sa mga pinagagawa nito. Walang bago. Kung may bago man na yung mga taong nasa likod niya na nagpapagalaw sa kanya, na nagbibigay nga ng lakas ng loob, kaya ganyan siya ngayon magsalita diyan sa gitna ng hearing diyan sa Justice Committee. O abatin natin kung sino yung posibleng nasa likod niya kaya ginagawa niya mga bagay na ito mga kabayan, mga kapini.